Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw po. Ako po pala si Hannah, 32 years old. Only child ako at pinilit na makalipat sa Metro Manila dahil sa lasinggero kong tatay. Hindi man niya kami sinasaktan ni Mommy ay napabayaan naman niya ang relasyon niya sa aming mag-ina. Pati nga mga negosyo namin ay hindi niya maasikaso dahil sa paglalasing niya. Kaya si Mommy ang madalas na sumasalo ng mga responsibilidad niya. Naging mahirap sa akin nung simula, pero unti-unti ay nagawa ko namang tumayo sa sarili kong mga paa, lalo na nung makakuha ako ng magandang trabaho sa isang marketing firm. Aaminin ko, ang pinakamahirap talagang parte ng paglipat ko sa Metro Manila ay yung araw-araw na commute. Pero buti na lang at medyo naging mas madali ito nang may makilala akong isang tao. Mga kamorkada, sumulat ako sa inyo para ibahagi ang kwento kung paano ko nakilala si Joshua. Kasya pa dalawa, pakiusap na lang po. Waluhan yan. Kasya pa dalawa. Pamigaw, palis na to. May upuan pa ba kuya? Mukhang puno na eh. Waluhan pa yan, ma'am. O ayan o, si sir o. Sakay na kayo, sir. Lalarga na to. Opo. Sa kaliwa, sir. Kasya pa yan, ma'am. Dun sa tabi ni sir. Kasya pa yan o. Sige naman, nililate na ako. Kuya, kaya mo bang umusod pa ng konti? Medyo sikip kasi. Sorry, miss. Wala na talaga eh. Okay, sige. Sakit ang binti ko nitong mamaya. Parating na yung tren. Atras na lang muna tayo. Uy! Paunahin na lang muna natin yung mga lumalabas ng tren, ha? At pakiingatan na lang po yung mga gamit na dala natin para makaiwas sa mga manturukot, ano? Daming tao, wala na nga akong upuan. Sakit pa naman ang binti ko sa jeep kanina. Miss! Miss! Ating kalapit ko sa jeep. Ako ba? Ikaw lang naman kalapit ko sa jeep eh. Ba't mo ako tinatawag? Dito ko na sa upuan ko. Ako na lang tatayo. Wag na, okay na ako dito. Sige na. Alam ko masakit binti mo. Sobrang siksikan sa jeep kanina, no? Sure ka ba? Oo nga. Thank you. Pamilyar na mukha niya. Nakakatamad pumasok. Ulit na naman. Maluwag pa. Ma'am, sakay na kayo. Maluwag pa, oh. Sure ka kuya ha? Kahapon ang sakit ng binti ko kasi sobrang sikip sa jeep. Ma'am. Ayan, halos wala na nakasakay dun sa kanan. Ayan si sir. Sakay na kayo. Opo. Teka, kayo rin yung kahapon, di ba? Magkasabay din kayo sumakay kahapon eh. Opo. Sige na, pasok na kayo. Mamaya, siksika na dyan. Kita ko na ba siya dati? Ha? Tinawag mo ba ako? Hindi. Ano kasi may kamukha ka eh. Napagkamalan mo akong ibang tao. Ganun ba? Hindi naman. Familiar lang yung mukha mo. Baka kasi lagi tayo nagkakasabay sa biyahe. Pareho ata tayo ng ruta. Ha? Baka isipin mo ini-stalk kita ha? Hindi. Lagi ko lang napapansin na sabay tayong sumasakay ng jeep tapos parehas yung LRT station na binababaan natin. Oo! Yun, kaya pamilyar yung mukha mo kasi nakikita na nga kita dati. Nakamask ka kasi palagi kaya hindi kita namukhaan agad eh. Oo. So, dyan ka rin ba sa condo nakatira? Hindi. Doon ako sa apartment na katabi niyan. Bed spacer lang ako. Ay,
Hana nga pala. Joshua. Eh di, paano yan? Mukhang di tayo magkikita bukas kasi holiday. Oo nga eh. Sayang naman. Ha? Wala, sana magkasabay ulit tayo next time. Sana nga. Mga kamorkada, unang kita ko palang kay Joshua ay magaan na agad ang loob ko sa kanya. Pagkatapos nga nun ay parati na kaming sabay pumapasok sa trabaho. Noong una ay sadyang nagkakataon lang. Pero habang mas tumatagal ay napapansin kong hinihintay na niya ako parati sa terminal ng jeep para sabay kami pumasok. HR officer siya dito sa Metro Manila at hindi tumagal ay mas naging close pa kami. Parati na kaming nagchat-chat, parating sabay pumasok at parati na rin gumagala. Nasaan na ba yun? Sa-start na yung pelikula. Kanina ko pa chinachat, hindi naman nagre-reply. Hana! Oh, saan ka galing? Kanina pa ako dito eh. Sorry, may dinaanan pa kasi ako. Teka, tumakbo ka ba? Bakit basang-basa ka ng pawis? Oo, alam ko kasing ayaw mong nalilate kapag nanonood ng sine. Hindi kita ma-replyan kasi naubusan ako ng data. Sorry ah. Okay lang, tara na. Magsa-start na yung pelikula eh. Gusto mo ba ng popcorn? Bili tayo bago pumasok. Teka, may ibibigay pala ako sa'yo. Ano yan? Wait lang, nasira na yata siya. Bakit ko kasi nilagay sa backpack? Ano ba yan? Eto, Rose. Para sa'yo. Ha? Thank you. Pero bakit? Para saan to? Di ba na-promote ka sa trabaho? Regalo ko sana pang congratulate ko sa'yo. So dahil lang sa promotion? Hindi, actually, may tatanong sana ako sa'yo eh. Ano? Mamaya na lang pagkatapos ng sine. Ngayon na, curious na ako eh. Hindi, mamaya na. Late na tayo oh. Hindi mo na mapapanood yung mga trailers. Okay lang yun. Sabihin mo na. Hindi, mamaya na. Joshua naman eh. Ngayon na, bilis. Ang kulit naman nito. Bakit kasi mamaya pa? Nasabi mo na ngayon na may tanong ka tapos may pa-rose ka pa. Sige na nga. Hana, pwede ba akong manligaw? Oo naman. Talaga? Oo nga. Yes. Tara na nga, bili na tayong popcorn. Pakiramdam ko talaga masusuka ako. Dapat nag-bump car na lang tayo eh. Nakadalawang ulit na tayo dun sa bump car eh. At least hindi ako nahihilo doon. Kumain na nga lang tayo para mawala yung hilo mo. Teka, wala akong gana eh. Baka masuka ako. Libre ko na. Ay, may gana na pala ulit ako. Kahit kailan talaga eh, no? Hindi, joke lang. Magbabayad ako. Baka sabihin mo, ano ba naman tong manliligaw ko na to? Burao? Uy, hindi ah. Hindi counted as buraot yun kasi ako laging nag-volunteer na ilibre ka. Love language ko yun eh. So, love mo ako? Ano? Wala. Wait lang, Hana. Tumatawag si Mama eh. Hello, Ma? Hello, Joshua? Nasa apartment ka ba, ha? Wala po, Ma eh. Gumala po ako kasama yung kaibigan ko. Bakit po? Kasi yung bill ng kuryente at saka nung cable eh. Medyo kapos kasi yung kita ko sa tindahan. Makakapagpadala ka ba? Opo, Ma. Sige po. Pagka-uwi ko, padadalasan ko kayo agad. Naku, thank you anak ha. Pasensya ka na. Ipinang-grocery ko na rin kasi yung huli mong padala kaya walang natira dun sa pambayad ng bills. Okay lang po yun, Ma. Sige po, text ko na lang ulit kayo mamaya. Oh, sige. Ingat ka anak ha. I love you. I love you too, Ma. Tara? Tara. Si tita ba yun? Oo. Nangihingi ng padala. Alam mo naman, simula nung maaksidente si Kuya, ako na yung naging breadwinner sa pamilya namin. Si Mama naman, may maliit na sari-sari store pero kulang pa rin talaga eh. Ano? Na-aksidente yung kuya mo? Hindi ko ba nabanggit sa'yo?
Na-aksidente si kuya nung college ako, kaya ayun, lugmok. Sinugot naman nung nakabangga sa kanya lahat ng bayad sa ospital pero nagkanda utang-utang pa rin kami para sa pang-college ko. Tapos syempre, nawalan kami ng breadwinner kaya ayun, kung ano-anong trabaho pa rin pinasok ko. Pati si mama na senior citizen na, napilitan din maghanap ng pagkakakitaan. Yung papa mo ba? Wala na eh. Sorry. Hindi, okay lang yun. Matagal na rin naman. Wait, pwedeng pumunta muna akong CR? Go lang, wait kita dito. Okay, mabilis lang ako, promise. Bakit tumatawag sa akin si Daddy? Hello, Daddy? Baby, hello. Kumusta ka? Nasa office ka ba ngayon? Sabado ngayon, Dad. Rest day ko. Bakit ka tumawag? Wala. Hindi ko ba pwedeng mamiss ang unika iha ko? I promise you, Nak, hindi na ako umiinom. Wala na akong kahit anong bisyo. I just really miss you. I know, Dad. Nakakwento rin naman sa akin ni Mommy. Hindi ba kita pwedeng bisitahin man lang dyan? Saka na lang, Dad. Una na muna ako. Okay, anak. I love you. Bye, Dad. Hana! Oh, ano yung dala mo? Bouquet. Ang sweet naman. Bakit may biglaang pa-bouquet? Anong bakit? Alam mo na yan. Ang tagal ko nang naliligaw eh. Dapat alam mo na yan. So, kaya ba ang tagal mo sa CR kasi naghanap ka pa ng mabibilhan ng bulaklak? Oo. Sorry, naghintay ka pa. Okay lang, sulit naman. Ang ganda nitong bouquet, Na-damage na nga eh. Siguro gawa nung pagtakbo ko. Bakit ka ba kasi tumakbo? Ayaw kitang maghintay ng matagal eh. Tsaka, na-excite din ako lalo na ngayon lang kita mabibigyan ng bouquet. Dati pa isa-isang rose lang. Thank you, Joshua. Sobrang na-appreciate ko to. Hindi mo naman kailangan bumili ng mga mamahaling regalo eh. Okay na sa akin yung lagi tayong sabay pumasok tsaka laging gumagala. Alam ko naman yun. Gusto ko lang talaga mabigyan ka ng regalo. Tara na. Bilis na, kain na tayo. Hindi na ako nahihilo. May gana na ulit akong kumain. Joshua. Yes. Ha? Yes nga. Yes, as in kakain na tayo? Putik, hindi yun. Yes, as in yes. Yes? As in sinasagot mo na ako? Tayo na? Oo. Yes? Yes! Yes! Mga kamorkada, isang mabigat na pangyayari talaga ang nagtulak sa akin para umalis at lumayo sa tatay ko. Sinabi ko sa kanya na kung hindi siya magtitino, ay hinding-hindi na ako uuwi sa amin. Simula naman noon ay nakita ko ang pagbabago ng tatay ko. Hindi na siya umiinom at mas naaalagaan na rin niya ang negosyo namin. At dahil nga unti-unti na ring naaayos ang relasyon namin, ay gusto ko na rin makilala niya si Joshua. Sa 2 buwan na magkasama kami ay masayang-masaya ako. Nakakawala talaga ng pagod at stress kapag tinatrato ka ng tama ng taong mahal mo. Naisip ko rin na magandang oportunidad na ipakilala ko si Joshua kay Daddy para makapagsama-sama kami. Aaminin ko, mga kamorkada, malaki man ang sama ng loob ko sa tatay ko, ay miss na miss ko na rin siya. Babe, sure ka bang dito tayo? Ang mahal ng mga restaurant sa mall na to eh. Okay lang yun, babe. Gusto ko special tong birthday mo / second monthsary natin. Thank you, babe ah. Bawi ako sa susunod. Ako naman tayo sa next monthsary natin. Ano ba yan? Hindi naman kailangan, babe. Deserve mo to. Aw, thank you. I love you. I love you too. Ay nga pala, babe. Gusto ko kasi ma-meet ni Daddy. Bibisita raw siya dito sa Manila next week. Okay lang ba kung mag-set tayo ng dinner kasama siya? Oo naman. Pero di ba hindi kayo okay ng daddy mo kasi sabi mo alcoholic siya? Oo, pero so far, nakikita ko naman yung effort niyang magbago. Ever since nung umalis ako, sabi ni Mommy, hindi na raw talaga uminom si Daddy. Alam ko namang nag-e-effort siya to reconnect with me, kaya ayun, bibisita siya dito. O sige,
Para naman makita niya kung gaano kagwapo yung boyfriend mo. Exactly. Sayang naman yung kapugian mo kung hindi makikita ng tatay ko, di ba? Tama na nga, nagbobolahan lang tayo dito. Pili ka na lang ng kakainan natin. O sige, pero lakad pa tayo ng konti. Baka may iba pa tayong mga makainan dun sa dulo. Sure. Hana? I love you. I love you too. Okay lang ba yung tsura ko, babe? Babe, you look fine. Chill ka lang. Inhale. Exhale. Okay, tara. Ready na ako. Cute mo, babe. Ayun si Daddy, oh. Asan? Ayun, oh, yung nakaupo dun sa gilid. Siya yung tatay mo? Oo, tara na. Kanina pa naghihintay yan. Dad! Baby, ang tagal kong hindi nakita ang uni ka-iha ko. Si Joshua pala, boyfriend ko. Joshua po, sir. Tito Henry na lang, Joshua. And please, huwag kang kabahan. Hindi ako nangangagat. Opo. Tara, upo na tayo, babe. Umorder na nga pala ako pero check nyo na lang din yung menu. Baka may gusto kayo idagdag, ha? Okay na ako, Daddy. Ikaw, babe, may gusto ka ba? Okay na ako. Kumusta naman kayo? Congrats nga pala sa promotion mo, Hana, ha? Thank you, Dad. Ikaw, Joshua, kumusta ang work mo? Okay naman po. Ano nga uli ang work mo, iho? HR officer po. Kumusta naman? Hindi ka naman ba nai-stress? Minsan lang po. Huwag mo naman siyang i-pressure. Hindi naman. Nagtatanong lang ako. Taga-saan ang family mo, Joshua? Taga Pampanga po. And may mga kapatid ka ba? May kuya po ako. Anong work niya? Wala po eh. Sa bahay lang. May nakabangga kasi sa kanya dati tapos simula nun, hindi na siya makapaglakad ng maayos. Hindi na rin siya nakahanap ng trabaho. Ayan na yata yung food natin. Okay ka lang, babe? Okay lang. Babe, okay ka lang ba? Kanina ka patahimik eh. Okay lang. Sure ka ba? Oo. Hello, Ma? Hello, Nak. Nasa apartment ka ba? Wala po, Ma. Pauwi pa lang po ako. Bakit? Saan ka galing? Gumala lang po kasama yung kaibigan ko. Tawag na lang ulit ako mamaya, Ma. Okay, sige. Ingat ka, ha? Okay po. Hindi alam ng mama mo na tayo na? Hindi pa. Sasabihin ko rin naman. Okay.
panaginip ko, ikaw ang laman. Umiikot ang ating mundo hanggang nawala at nagbago. Wag ka naman lumaya. Hindi ako bibitaw sa'yo. Wag sigaw ng puso ko. Sa'yo ako'y hindi susuka. Mahal ka. Naririnig mo ba ako? Minutong nangungulila sa'yo. Alaala mo sa akin ay ginto. Nangako tayong walang hihinto. Biglang nawala at nagbago. Wag ka naman lumaya. Hindi ako bibitaw sa'yo. Wag sigaw ng puso ko. Sa'yo ako'y hindi susuka. Mahal ka. Naririnig mo ba ako? Sa pagtakbo ng oras ko, sana ay bumilis ito at dalhin ako sa'yo. Yayakapin, sasabihin sa'yo. Wag ka naman lumayo. Hindi ako bibitaw sa'yo. Wag sigaw ng puso ko. Sa'yo ako'y hindi sasuka. Mahal ka. Naririnig mo ba? Mahal ka. Naririnig mo ba? Mahal ko. Naririnig mo ba ako? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Secrets. Mga kamorkada, alam kong may mali nung gabing yun. Inisip ko na lang na baka masyadong na-pressure si Joshua sa mga tanong ni Daddy, o kaya ay baka hindi siya komportableng pag-usapan ng pamilya niya, lalo na ang kuya niya. Alam ko kung gaano ka-importante sa kanya ang pamilya niya, at hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya kapag naaalala ang aksidenteng nangyari sa kuya niya. Hinayaan ko na lang siya nung gabing yon. Malaki ang tiwala ko na magiging okay na rin siya kapag nakapagpahinga. Pero mali pala ako. Asa na ba yun? Malilate na kami pareho eh. Ma'am, hindi ko pa sasakay. Puno na to, lalarga na to. May hinihintay pa ako, kuya eh. Yun bang lagi mo kasabay? Huwag mo nang hintayin yun. Nauna na yung kanina eh. Po, sure ka ba, kuya? Oo, kanina pa umalis yung jeep nun. Sige po, wait lang. Itetext ko lang ulit. Babe, nauna ka na ba sa work? Oo, may emergency lang
Sa office. Nauna na pala siya, bakit hindi man lang siya nagsabi? Ma'am, isa na lang to. Lalarga na to. Sige po kuya, sasakay na ako. Guys. Babe, bumili na kaya ako ng bagong blazers for work. Ang luma na ng mga ginagamit ko ngayon eh. Ikaw, pera mo naman yun. Ikaw, may gusto ka bang bilhin? Wala. Hala babe, tignan mo yung kotse na yun. Ang baba ng down payment, no? Alam mo, konti na lang makukumpleto ko na yung ipon ko para makabili ng kotse eh. Bibili ka ng kotse? Oo, para mas convenient. Hindi na tayo magko-commute. Okay. Di ka man lang ba excited? Bakit naman ako may excite kung yung bibili ng kotse? Luho mo naman yun. Joshua, may problema ba tayo? Ever since nung nag-dinner tayo kasama si Daddy, sobrang nag-iba yung ugali mo. Lagi kang masungit, hindi ka na sumasabay sa akin mag-commute. Minsan na nga lang ulit tayo mag-date ang cold mo pa. Sorry. Pagod lang sa trabaho. Gets kong pagod ka, pero wag mo naman sana sa akin ibaling lahat ng stress mo. Pasensya na. Joshua? Huh? Joshua! Kuya Paulo, kamusta? Okay naman. Rest day ngayon, kaya gala-gala muna. Ikaw, kamusta? Parang hindi ka na nakakabisita sa probinsya. Oo nga po eh. Medyo busy rin kasi sa trabaho. No, kailangan magpadala ng pera eh. Ang kuya mo, kamusta? Okay lang naman po. Tumutulong minsan kay mama sa tindahan. Buti naman para hindi siya parating stuck sa bahay. Sino to? Girlfriend mo? Tropa ko. Sige, hindi ko na kaya abalahin. May lakad din ako eh. Pag may time ka, Joshua, gala tayo minsan, ha? Oo naman. Sige, ingat kayo. Ingat din po. Tropa naman pala. Babe, close kasi si Kuya Paulo kay mama. Natakot lang ako baka sabihin niya kay mama at saka kay kuya na may girlfriend na ako. Anong masama doon? Joshua, 30 years old ka na. Ano, bawal ka pa rin magjowa? Hindi sa ganoon. Pero gusto ko kasi sa akin manggaling. Bakit hindi mo gawin? Babe naman. Alam mo, uuwi na ako. Maghanap ka ng ibang tropa mo na pwede mong isama sa mall. Hana! Babe! Saglit lang naman! Hana! Mga kamorkada, ilang araw ko ring hindi kinausap si Joshua noon. Nagtampo talaga ako na 2 beses niya akong pinapakilala bilang kaibigan lang. Nag-overthink ako. Hindi ko alam kung may iba ba siyang babae o kung hindi lang ba siya proud sa akin bilang girlfriend niya. Kapag tinatanong ko naman siya tungkol dito, ay umiiwas lang siya at iniiba ang usapan. Hindi ko alam kung anong mali. Hindi ko alam kung may nagawa ba ako. Hindi ko alam kung niloloko na ba ako ng boyfriend ko. Ang alam ko lang ay nasasaktan ako sa mga pinapakita niya. Babe, mag-usap tayo, please. Usap mo mukha mo. Isa pa talaga, Joshua. Ibablock na kita. Nasabi ko na kina mama yung tungkol sa atin. Usap tayo, please. Okay. Meet
tayo dun sa usual nating resto. Babe, upo ka. Thank you. Hindi ka ba na-traffic? No naman, umorder ka na ba? Hindi pa eh. Okay. Babe, sorry talaga. Alam kong mali yung ginawa ko kaya promise ko sa'yo, hindi na mauulit yun. Bakit kasi kailangan mong gawin yun? Kung hindi ka pala handang ipaalam sa pamilya mo na may girlfriend ka, sana sinabi mo sa akin agad. Hindi yung harap-harapan mo kung ipapakilala bilang tropa lang. Alam ko, kaya sorry. Please. I swear, hindi na mauulit. Alam na ng pamilya ko yung tungkol sa atin. Gustong-gusto ko na nga nila makilala eh. Talaga? Oo. Kaya please, patawarin mo na ako. I love you. I love you too. Hindi ka nagalit sa akin? Marami pa tayong dapat pag-usapan pero sa ngayon, gusto lang talaga kita makasama uli. Thank you, babe. Thank you kasi willing kang makinig sa akin. Wait lang, CR lang ako. Tapos order na tayo. Kahit ano, sagot ko ha. Okay. Naiwan pala ni Joshua tong phone niya. Tumatawag si tita eh. Sagutin ko na nga lang. Hello po, tita? Hello? Sino to? Si Hana po, tita, yung girlfriend po ni Joshua. Girlfriend? Wala namang nabanggit si Joshua na may girlfriend na siya. Po, akala ko po nasabi na niya sa inyo. Teka, nandyan ba si Joshua? Nasa CR po eh. Babe, cellphone ko ba yan? Oo, si tita tumawag eh. Sinagot mo? Oo. Akin na yung phone. Hello, ma? Sorry, tropa ko yun. Tawag na lang po ulit ako mamaya. Putang inang tropa yan. Kakasabi mo lang na hindi na mauulit ah. Babe, wait lang. Hayaan mo muna ako mag-explain. Babe! Babe! Babe, teka lang naman. Saan ka ba pupunta? Nasa parking lot na tayo oh. Bumalik na muna tayo sa loob. Mag-explain ako. Hanggang kailan mo ako balak itago, Joshua? Hanggang kailan ka magsisinungaling sa pamilya mo? Hana, please lang naman. Intindihin mo naman yung side ko oh. Hindi pa ako handang ipaalam sa pamilya ko na ikaw yung girlfriend ko. Anong hindi pa ready? Kakasabi mo lang sa akin kanina na nasabi mo na sa kanila. Bakit kailangan mo magsinungaling? May mali ba sa akin? Hindi ka ba proud sa akin? May nagawa ba ako? May nasabi ba ako? Ano? Ano? Sabihin mo! Hindi yung nangangapa ako sa dilim dito. Hindi ko alam kung bakit hiyang-hiya yung boyfriend ko na ipakilala ako bilang girlfriend niya. Kasi nakilala ko yung daddy mo. Tandang-tanda ko yung mukha niya kasi nandun siya sa presinto nung araw na naaksidente si kuya. Ha? Nung nakita ko siya nung nag-dinner tayo, dun ko lang na-realize na tatay mo yung nakabangga kay kuya. What? Hana! Yung daddy mo yung dahilan kung bakit nagkaletse-letse yung pamilya namin. Simula nung naaksidente si kuya, lahat ng hirap sa mundo pinagdaanan na namin. Pero hindi ako yung tatay ko. Bakit kailangan kong madamay sa kasalanan niya? Bakit ako yung kailangan mong pagbuntungan ng mga galit mo? Hindi kita pinagbubuntungan. Pero anong gagawin ko sa sitwasyon natin? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko na yung anak ng lalaking sumira sa pamilya namin yung girlfriend ko na ngayon. Alam kong mali yung ginawa ng tatay ko pero bakit pakiramdam ko? Pati ako sinisisi mo sa mga kasalanan niya. Bakit pakiramdam ko dahil wala siya dito, ako yung sumasalo ng lahat ng frustrations mo? Alam mo ba kung gaano kasakit makita na nabibili mo lahat ng gusto mo? May sarili kang kondo. Konti na lang mabibili mo na rin yung kotseng gusto mo. Yung mga kinakainan mong restaurant, puro mamahalin. Samantalang ako, kahit anong kahit ko, hindi pa rin sapat. Nagsaselos ka ba dahil nagagawa ko lahat ng gusto ko? Kasalanan ko ba na maayos yung sweldo ko? Alam kong wala kang kasalanan. Pero minsan, hindi ko maiwasan isipin na kung hindi binangga ng tatay mo yung kapatid ko, baka mas maayos yung buhay namin ngayon. Hindi ko kailangan maging breadwinner. Mabibili ko rin yung mga gusto ko. Makakakain din ako sa kahit anong restaurant. Makakapag-ipon din ako para bumili ng sarili kong sasakyan. Ang unfair mo naman, Joshua. Alam ko. Pero ang sakit kasing makita na habang umaangat kayo sa buhay, yung pamilya ng tao na sagasaan nyo, eto, lugmok na lugmok pa rin. So ganito na lang.
Sa akin mo isisisi lahat ng kamalasan mo sa buhay, ganon. Umuwi na lang tayo. Bukas na lang nating pag-usapan. Pagpareho na tayong kalmado. Ang daya mo. Tuwing nako-confront ka, lagi ka nalang umiiwas. Tama na. Uuwi na ako. Joshua! Joshua! Mga kamorkada, nagulat ako sa nalaman ko. Matagal na ang aksidenteng yon, pero yun din talaga ang dahilan kung bakit ako lumayo sa tatay ko. Lasing siya noon, kaya hindi siya agad nakaiwas sa kuya ni Joshua. Nakulong si Daddy noon at pagkalaya niya ay doon ko sinabi sa kanya na aalis na ako sa amin at hindi ako uuwi hanggat hindi siya nagbabago. Masakit sa akin ang nangyari, pero iba yung sakit na malaman mong yung taong mahal mo ay parte ng pamilyang nasira dahil sa aksidenteng yon. Tanggap ko yung galit ni Joshua kay Daddy, pero ang sakit tanggapin na pati sa akin ay galit siya. Hana! Joshua. Kumusta? Okay lang. Managing. Buti. Ready ka na kausapin ulit ako? Oo. Hana, aminin ko sa'yo, hindi ko lang alam kung anong gagawin. Mahal kita. At ayaw kitang saktan, pero mahal ko rin yung pamilya ko. At habang magkasama tayo, mas lumalala yung konsensya ko. Nagigilty ka na naging tayo? Hindi ko lang alam paano ko sasagutin. I love you too. Pero hindi ko rin kaya yung ganitong sitwasyon. Hindi ko ipagtatanggol si Daddy. Alam kong mali siya at alam niya kung gaano kalala yung kasalanan niya. May karapatan kang magalit sa tatay ko. Pero hindi ko kayang tanggapin na pati sa akin magagalit ka. Na sa akin mo itutuon yung frustrations mo. Na parang ako yung nakadanas sa kuya mo. So anong sinasabi mo? Mas madali siguro para sa atin kung tatapusin na lang natin to. Joshua. Sorry. Sorry kung nadami ka sa galit ko. Sorry dahil pinaramdam ko sa iyo na mali na naaabot mo yung mga bagay na gusto mo. Tama ka. Siguro mas okay na rin kung ititigil na lang muna natin to. Sorry ulit, Hana. I love you. Pero sorry kung hanggang dito lang tayo. Mga kamorkada, alam kong mahal namin ni Joshua ang isa't isa. Pero alam din naming magiging komplikado lang kung itutuloy pa namin ang relasyon namin. Masyadong maraming nakabaon na hinanakit ang pamilya niya para sa amin at naiintindihan ko naman yon. Karapatan nilang magalit. Masakit lang sa akin na kailangan kong isakripisyo yung taong mahal ko dahil sa kasalanan ng tatay ko. 2 taon na kaming hindi nag-uusap ni Joshua.
umalis na rin ako dun sa condo na tinutuluyan ko. Hindi na rin ako nagko-commute dahil nabili ko na yung kotseng gusto ko. Pero minsan, iniisip ko, paano kung dumaan ako doon sa dati kong condo? Paano kung sumakay uli ako doon sa terminal ng jeep o istasyon ng tren kung saan kami laging sumasakay? Magkikita kaya uli kami? Pero syempre, hanggang doon na lang yon. Sa ngayon ay mas nakafocus ako sa trabaho at sa pag-aayos ng relasyon ko kay Daddy. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay mas marami pang storya ang maibahagi ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Hannah. Nagtatago ka ba sa likod ng iyong maskara? Tinatakasan mo ba ang iyong nakaraan? 1,001 papel ang iyong nagampanan. Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba sa likod ng iyong maskara? Nais kong makita ka, mahal ka ng tunay mong mukha. Huwag ka nang matakot pa umibig. Narito ako, maghihintay sa'yo. Mahal ko, huwag ka nang matakot. Nais kong makita Nagtatago ka ba sa likod ng iyong maskara? Huwag ka nang matakot pa. Tinatakasan mo ba ang iyong nakaraan? Narito ako, 1,001 papel ang iyong nagampanan. Sino ka ba? huwag ka nang Sino ka ba? matakot. Nais kong makita ka, mahal ka ng tunay mong mukha. Huwag ka nang matakot pa umibig. Narito ako, maghihintay sa'yo. Mahal ko, huwag ka nang matakot. May gumagabay sa iyong landas. Huwag mo nang itangan iyong mukha. Ang nais ko'y makita ka ng iyong maskara. Huwag mo nang itangan ang iyong mukha. 1,001 papel ang iyong nagampanan. Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Nagtatago ka pa sa likod ng iyong maskara. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Secrets.